Marasigan to Philippines. Buenas noches a todos, mi nombre es Jorge Conroy y orgullosamente represento a Perú. Your message na ulit sa mga Pilipinos. Maraming salamat. Mabuhay sa'yo. I just want to say thank you. I say it all the time, but I feel like I can't thank you guys enough because really it's your guys' support that has put me in the position that I am now. So thank you from the bottom of my heart. Thank you. Good luck po. Congratulations. And congratulations to you. Wow. Ayan po. So inyo pong napanood mga kapolitika ang journey ng ating candidate dito naman sa Mr. Supranational 2026 na si Felipe Marasigan, and unfortunately is naligwak po si Felipe dito sa Mr. Supranational. Ang kanyang placement is top 20 at bigo siyang maka-advance doon sa top 10. So in this video is ating pag-uusapan ang kanyang pagkatalo dahil doon sa Miss Supranational is nasungkit natin yung corona, but dito sa Mr. Supranational is hanggang top 20 lang ang ating delegate na si Felipe Marasigan. So kagabi po ay kinoronahan ang pambato ng Spain na si Pedro Cordero at first runner-up si Marcel Roux from South Africa. Second runner-up, Daniel Lee from China. Third runner-up, Ramon Alcantara from Dominican Republic. At fourth runner-up, yung pambato ng Mexico na si Gabriel Castañeda. So, top 20 ang placement ni Felipe Marasigan at ating pag-uusapan ano ba yung dahilan bakit siya naligwak doon sa top 10 at bakit mababa yung kanyang ranking unlike last year na umabot pa tayo ng top 5. So, maraming mga netizen, maraming mga pageant supporters na nagsasabi baka daw malamya itong performance ni Felipe doon sa finals. Mas maganda pa daw doon sa preliminary competition kung saan is maganda ang kanyang ipinakita doon sa preliminary. So ilan sa mga dito sa mga komento, yung inaasahang manalo ang di nakausad, nawala ang glow. Malakas siya nung prelims, yung energy niya naubos, baliktad sila ni Kat. Si Kat low-key lang sa prelims pero umarangkada sa finals ay nagwagi nga. Si Felipe naman super energy sa prelims pero nawala ang energy sa finals. Pero top 20 is not bad. At least pasok pa din. So may ibang mga nagko-comment mga kapolitika na talagang ang problema dito kay Felipe ay yung kanyang kilos. I agree doon na medyo malamya nga at yung kanyang lakad unlike doon kay kay Kenneth Cabungcal na very energetic at very confident. Itong si Felipe kasi napapansin ko parang nag-hold back siya mga kapolitika at medyo awkward din yung kanyang opening doon sa sa finals ng Mr. Supranational. So hindi ganoon ka all out itong si Felipe base sa aking observation. Medyo mahiyain, medyo timid ang kanyang personality. So, yun yung kasi bata pa naman siya, kung gusto niyang sumali sa iba pang mga beauty pageant competition ay pwede pa naman at magpa-train lang siya para mahasa itong si Felipe dahil matangkad at meron rin talaga siyang potensyal. So, yung dahilan kung bakit natalo itong si Felipe ay
agree doon sa mga comment na hindi siya ganoon ka all out dito sa sa finals. At yung ayos din ng kanyang buhok, hindi siya neat tingnan. Okay, so at the same time medyo awkward nga at medyo off, medyo nag-hold back itong si Felipe sa kanyang performance dito sa finals kung kaya siya natalo. But anyway, okay lang din yun kasi nanalo naman tayo dito sa Miss Supranational at I believe na malaking achievement na yun para sa ating bansa. Okay? So far mga kapolitika, yun po ang ating pinaka-latest na update dito sa laban ni Mr. Felipe Marasigan sa Mr. Supranational. Kung kayo ang tatanungin ano sa tingin nyo ang reason mga kapolitika, bakit natalo itong si Felipe dito sa Mr. Supranational, mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.